Magandang gabi sa'yo, Maribel. Magandang gabi naman, Luis. Tuloy ka. Salamat. Siya nga pala. Nagdala ako ng isang basket na prutas. Sari-sari yan. Para sa inyo ng ate Lilia mo. Salamat. Maupo ka muna dyan at dadalhin ko lang sa kusina mga prutas na to. May kumakatok ulit May isa ka pa yatang bisita. Wala akong alam na darating at dadalaw sa akin maliban sa'yo. Ate, pakibuksan naman ang pintuan. Ako na lang ang magbubukas. May aswang dito! Ate Lilia! Takbo na! Isara mo ang pintuan para hindi siya makapasok, Luis. Nakapasok na siya at nasagpang na niya sa Ate Lilia! Tulungan mo nga ate ko, Luis. Natagat na siya ng aswang. Siya! Paano ko siya tutulungan? Hindi ko nga alam kung paano labanan ng mga aswang. Napakadumag po pala. Sumiksik ka pa dito sa lipuran ko. Walang hiya at aswang ka! Maawa ka sa ate ko! May mga tao talagang nilikha ang Diyos na may pambihirang kakayahan at kaalaman upang ang kabutihan ay manaig laban sa kasamaan. Mga taong sinugo para kalabanin ang mga masasamang kampon ng kadiliman na gaya ng aswang. Yan po ay nasabi ko base sa aking naging karanasan, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maribel, isang Cebuana. Naninirahan sa isang malayong baryo dito sa Cebu. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo namin para na rin sa kapakanan ng mga taong nasangkot sa aking kwento. Nangyari po ito noong 1990. 25 anyos pa lamang ako noon at sa totoo lang ay halos hindi ko alam ang aking gagawin nang magkaroon ako ng nakakatakot na karanasan sa mga aswang. Gusto ko rin pong i-share sa inyo ang aking kwento dahil nainganyo ako na minsan mapakinggan ko ang mga kwentong katatakutan dito sa inyong channel. Kaya nga po, nag-subscribe na din ako sa inyong channel para palagi akong updated sa mga bagong kwento ng ating mga kababayan na isinishare sa inyo ang kanilang kwento. Kaya bago po ako magpatuloy sa mga giliw pong nakikinig kung mayroon kayong karanasang kagaya nito, share nyo na po dito. Wala nang aswang, Maribel. Lumabas na ng bahay. Kung naging matapang ka lang sana, Luis. Sana nailigtas mo pang ate ko. Baka buhay pa sana siya ngayon. Pasensya ka na, Maribel. Naging mahina ako. Natakot kasi ako sa aswang. Ate Lilia, patawarin mo ko kung wala akong nagawa para tulungan ka. Hindi ko kasi alam kung paano ba pipigilan ang walang hiyang aswang na yun. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Sinalakay kami ng aswang! Nang marinig ng aming mga kapitbahay ang malakas na sigaw ni Luis ay kaagad na nagpuntahan sa amin at nang makita nga ang kalagayan ng aking kapatid ay kaagad kaming tinulungan. Kaya nga lang ay wala na talagang buhay ang aking kapatid. Kaya dinala na namin sa punerarya. Halos tulala na ako at wala sa sarili nang maayos na sa morgue ang bangkay ng aking kapatid. Gulong-gulo ang aking isipan lalo pa ngayong nag-iisa na lang ako. Lalo na akong nakaramdam ng matinding awa sa aking sarili nang lumapit ang may-ari ng punerarya at tanungin ako kung anong klaseng kabaong ang kukunin ko para sa aking kapatid. Noon din dumating si Kapitana Lucinda. Maribel, nakikiramay ako sa nangyari sa Ate Lilia mo. Pasensya ka na. Hindi ka agad pala nakaronda sa lugar niyo ang mga barangay tanod natin. Kapitana Lucinda, paano ko kaya mabibigyan ng maayos na libing si Ate Lilia?
Wala naman akong alam na pagkukunan ng pambabayad sa serbisyo ng punerarya. Kung wala ka namang kakayahang magbayad ng serbisyo, iuwi na lang natin ang bangkay ng kapatid mo. Magpapagawa na lang ako ng kabaong na paglalagyan ng bangkay ng kapatid mo. Meron naman tayong mga tanod na karpentero. Sige po. Ganun na lang po ang gawin natin, Kapitana. Kaya lang po, ang isa pa pong problema, wala din po akong pambayad sa lupa sa sementeryo para dun siya ilibing. Kapitana Lucinda, sasagutin ko na ang bayad sa punerarya ng kapatid ni Maribel para mabigyan siya ng maayos na libing. At ako naman ang sasagot sa paglilibingan sa sementeryo. Malawak ang lupa ko doon. Meron na ding mga bakanting nicho. Pwede doon na lang ilagay ang bangkay ni Lilia. Oh, solve ng problema mo, Maribel. Sasagutin na ng dalawang mayamang negosyante ang punerarya at libingan ng kapatid mo. Naku, marami po salamat sa inyo, Aling Tessie at Mang Amado. Napakabuti niyo po talaga sa mga taga-baryo. Kasiyahan namin ang makatulong sa mga nangangailangan, Maribel. Siya nga pala, bibigyan kita ng kaunting panggastos para naman may pambili ka ng kape at asukal habang pinaglalamayan ng ate Lilia mo. At sagot ko naman ang pambili ng tinapay at butong pakwan. Eto, tangkapin mo. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Tatanawin ko po ng malaking utang na loob ang bagay na to. Salamat po ulit. Kinausap at binayaran nga ni Aling Tessie ang may-ari ng punerarya kaya binigyan niya ng kabaong ang aking kapatid. Tapos ay isinakay sa karo at nagbiyahe na kami pabalik sa aming baryo. Nang dumating kami sa amin ay inayos na ng aking mga kapitbahay ang aming bahay kaya inilagay na roon ang kabaong ni Ate Lilia. Naglagay na din sila ng lona sa harapan ng aming bahay. Ang mga tanod naman sa aming baryo ay kumuha ng mga lamesa at upuan sa aming barangay para gamitin doon. Ang ibinigay na pera ni na Aling Tessie at Mang Amado ay ginamit ko pang bili ng kape, asukal at tinapay. Mababait din ang mga kapitbahay namin. Mayroong nagdala ng bigas at mga manok. Maribel, itong alaga kong baboy, kakatayin ko na lang din para may makain ng mga tao rito habang nakaburo lang ate mo. Huwag na, Luis. Alaga mo yan. Malaking halaga din yan kapag nabenta mo. Huwag ka nang tumanggi, Maribel. Sa ganitong paraan man lang ay makabawi ako sa nangyari sa ate Lilia mo. Kahit ilang baboy pang katayin mo, hindi na maibabalik ang buhay ng kapatid ko. Kahit anong gawin mo, hindi mo na maitatago sa akin ang karuwagan mo. Pakiusap, Luis. Huwag mo nang dagdagan pa ang sama ng loob ko sa iyo. Maribel, alam mo naman na mabangis ang aswang na nangangatok sa mga bahay. Talagang desperado silang makapasok at pumatay ng mga biktima. Pero kung matapang ka, magagawa mong tulungan ng kapatid ko. Hindi mo man lang sinubukang lumaban. Sa halip ay nagtago ka pa sa likuran ko at pinanood mo lang ang kapatid ko habang kinakagat ng aswang. Patawarin mo ko. Hindi na yun mauulit. Ngayon nag-iisa ka na. Ako lang ang pwede mong makasama sa buhay. Pasensya ka na. Pero hindi ko pinangarap na magkaroon ng asawang duwag na kahit ang sarili ay hindi kayang ipagtanggol laban sa mga aswang. Nakita ko ang lungkot sa mukha ni Luis nang tumalikod at iuwi na ang alaga niyang baboy. Pinuntahan ko ang kapitbahay na nagluluto ng kanin sa malalaking kaldero. Mayroon ding nagluluto ng gulay sa malaking kawa. Tumulong din ako sa pagpapainit ng tubig at paglalagay niyon sa termos. Nang dumating ang bata na bumili ng kandila ay binigay niyon sa akin kaya sinindihan ko ang 2 piraso at inilagay ko sa tulos na bakal na nakalagay sa gilid ng kabaong ni Ate Lilia. Noon muling dumating si Kapitana Lucinda, kaagad na lumapit sa akin. Ilang araw mo pa balak paglamayan ng Ate Lilia mo?
Mga 3 araw lang po, Kapitana Lucinda. Wala naman na po akong hihintayin kasi wala na rin kaming magulang. Ang mga kamag-anakan naman namin ay nasa Zamboanga. Baka hindi na rin sila makarating dito. Sige. Nakahanda naman ang nitso na paglilibingan niya. Itinuro na sa akin ni Mang Amado kung saan yun. Opo. Salamat po sa lahat ng tulong, Kapitana. Sana lang mahuli din ang aswang na pumatay sa aking kapatid. Kaya nga wala namang tigil ang aking mga tanod sa pagroronda gabi-gabi. Pero talagang mailap ang aswang na nangangatok. Hindi malaman kung kailan siya sasalakay. Magaling siyang magkunwari. Kaya kapag pintuan mo ang kinatok niya, talagang mapipilitan kang magbukas ng pintuan. Kung may kakayahan lang po ako nilabanan ng aswang na yun, ako nang hahanap sa kanya at papatay. Isa lang ang nalalaman ko na maaaring makahuli at makatalo sa mga aswang na gumagala dito sa ating baryo. Yun ay tinatawag nilang albularyang bitag. Sino naman po yun, Kapitana? At saan po siya makikita? Ang dinig ko ay Ed ng pangalan niya. Pero mas kilala siya sa tawag na albularyang bitag. Taga-kabilang bayan siya. Pero ayon din sa nasagap kong balita, mahirap makausap yan kasi kung saan-saan nakakarating na lugar kapag merong humihingi ng tulong sa kanya. Sana po maligaw dito ang taong yun para matulungan din niya tayo na mahuli ang mga salot na aswang dito. Nakita niyo na po ba siya? Hindi pa eh. Yun ay ayon lang sa mga nababalitaan ko. Naputol ang pag-uusap namin ni Kapitana Lucinda nang dumating si Aling Tessie. Nang pumarada ang kanyang kotse sa tapat ng aming bahay ay bumaba siya at kaagad namin siyang sinalubong. Kasama ni Aling Tessie ang asawa niyang si Mang Ruel. Dala niyo ng 2 malaking lata ng assorted biscuit. Nang makalapit sila sa akin ay ibinigay yon sa akin ni Mang Ruel. Magandang araw. Napadaan lang kami para ibigay sa iyo itong mga lata ng tinapay. Naku, Aling Tessie. Nagbigay na po kayo sa akin ng pambili ng kape at asukal. Bakit naman po nag-abala pa kayong bumili nito? Sobra-sobra na nga po ang ibinibigay niyo sa akin eh. Mabuti na yung marami kang tinapay dito para may maipakain ka sa mga naglalamay. 3 araw at 2 gabi lang naman pong itatagal lang lamay. At ipalilibing ko na rin po kagad ng kapatid ko. Ha? Ay bakit ang bilis naman? Mabuti na po ang ganun para matahimik ng ate Lilia ko. At ako naman po ay magawa ko na yung mga dapat kong gawin. Eh sa bagay nga naman tama ka. Alam ko naman dito sa ating lugar. Kapag sumapit na ang dilim, may kailangan ng doble ingat. Dahil sa aswang na nangangatok. Kaya nga mga tanod naman natin ay hindi tumitigil sa pagroronda para mabantayan ang ating mga kababaryo. Maganda nga ang ganon, Kapitana Lucinda. O siya sige, kami aalis na at meron pa kaming pupuntahan. Maraming salamat po ulit, Aling Tessie. Mabilis na lumipas ang oras. Maraming nakipaglamay ng unang gabi kaya ang mga kababaihan na aming kapitbahay ay palaging nagpapainit ng tubig para bigyan ng kape ang mga naroon gamit ang mga kalan na kahoy ang pinanggagatong. Si Luis ang nagsisibak ng mga kahoy. Patuloy siyang tumulong kahit hindi ko na siya pinapansin. Nang sumunod na gabi ay nakatulog ako sa upuang nasa tabi ng kabaong. Nabalikwas ako nang maramdaman ko na parang umangat ang takip ng kabaong ng aking kapatid. Nang dumilat ako ay naramdaman ko ang malamig na hangin na humaplos sa aking pisngi. Nang lumingon naman ako sa paligid ay wala naman akong nakitang ibang naroon kung hindi ako at si Kapitana Lucinda na napaidlip na rin. Kapitana Lucinda, gising po. Bakit, Maribelo? May problema ba? Ano po kasi, parang merong ibang tao dito kanina. Naramdaman ko kasi na umangat ang kabaong ni Ate Lilia. Nang magising ako, parang may tumakbo palabas na lumikha ng malamig na hangin na humaplo sa aking mukha.
Wala naman akong naramdaman Teka lang. Bakit ba nakaangat ang takip ng kabaong ni Lilia? Sandali nga't sisilipin ko. Ay! Diyos ko, Maribel! Ang kapatid mo! Naukit ang mga mata! Kapitana Lucinda, ibig bang sabihin, aswang yung naramdaman ko na galing dito kanina? Sigurado yun, Maribel. Aswang na balbal ang galing dito. Aswang na balbal? Oo. Sila yung mga aswang na paboritong kainin ay mga patay na tao. Una nilang kinakain ng utak. Yun ang dahilan kaya butas sa mga mata ng kapatid mo. Kung ganun, dalawang klase pala ng aswang ang gumagala dito sa atin. Isang balbal na kumakain ng patay at isang aswang na nangangatok para mambiktima. Anong problema, Kapitana Lucinda? May napansin ba kayo na taong pumasok dito? Wala akong napansin, Kapitana Lucinda. Ang naramdaman ko lang ay malakas at malamig na hangin na saglit na dumaan. Yun ang naramdaman ko, Kapitana. Maaaring yun nga ang balbal. Napabuntong hininga na lang ako ng muling naupo. Lalong nadagdagan ng galit ko sa mga aswang. Patay na ang kapatid ko pero ayaw pa rin nilang tigilan. Kaya sa halip na 3 gabi ay pinasya ko na ilibing na siya sa 2nd araw pa lang. Dinala na namin siya sa sementeryo. Bago namin ipasok sa loob ng nicho ang kanyang kabaong ay muli kong pinabuksan ang takip ng kabaong para makita siya sa huling sandali. Pero nang masinagan siya ng araw ay nagulat kaming lahat na naroon nang unti-unting matunaw ang aking kapatid at maging puno ng saging. Nangatog ang buong katawan nang makitang hindi na pala ang katawan ng aking kapatid ang nasa kabaong. Natumba ako at mabuti na lang nasalo ako ni Kapitana Lucinda. Sobrang sama nila, Kapitana. Pinatay na nila ang kapatid ko. Ayun naman, kinuha pa nila. Lakasan mo ang loob mo, Maribel. Alam ko na makakaya mong lampasan ang pagsubok na ito. Pilitin mong maging matapang para matanggap mo ang nangyari sa iyong kapatid. Kapitana, natitiyak ko na ngayon na ang lahat ng naging biktima ng aswang na nangangatok at pumapatay ay ganito rin ang nangyayari sa mga bangkay. Sobrang sama talaga nila. Tama ka, Maribel. Sigurado ang mga nakalibing dito na naging biktima ng mga nangangatok na aswang ay puro puno ng saging na lang. Nang itayo ako ni Kapitana Lucinda ay muli kong hinaplos ang kabaong ni Ate Lilia tapos ay isinumpa ko na hahanapin ko ang mga aswang na pumatay sa kanya. Hindi na namin itinuloy ang paglilibing. Ibinalik namin sa punerarya ang kabaong kaya naman ibinalik ng may-ari sa akin ang kalahati ng halaga ng kabaong na nagamit. Nang makauwi ako sa aming bahay ay nalinis na rin yun ng aming mga kapitbahay. Naalis na rin ang mga lona at mga lamesa. Nang mabilang ko ang natirang pera ay nabuo ang aking pasya na umalis pansamantala sa aming baryo at hanapin si Aling Edna o mas kilala sa tawag na Albularyang Bitag. Habang nag-aabang ako ng masasakyan sa kalsada, dumating si Luis. Saan ka pupunta, Maribel? Alis na ako, Luis. Hindi ko kayang tumagal sa aming bahay na maaalala ko ang nangyari sa kapatid ko. Saan ka pupunta? Gusto mo bang samahan kita? Di na. Gusto kong mapag-isa. Kung saan man ako dalhin ng aking mga paa, hindi ko alam. Huwag mo na akong sundan. At kung may bala ka pang ipagpatuloy ang panliligaw sa akin, ay itigil mo na. Wala kang aasahan sa akin. Dahil naging duwag ako, ganun ba? Ikaw na rin ang sumagot sa tanong mo. Sige na, aalis na ako. Paparating ng bus. Nang paalis na ang bus na sinasakyan ko ay nakita ko ang matinding lungkot sa mukha ni Luis. Nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Pero pagdaramdam sa kanya ang aking naramdaman dahil sa kanyang karuwagan. Dahil sa matinding puyat at pagod ng mga nakaraang araw ay nakatulog ako sa bus matapos na makapagbayad ako ng pamasahe. Mahabang oras ang nakalipas ay ginising ako ng konduktor. Nasa terminal na pala kami. Kaya nang bumaba ako ng bus ay hinanap ko ang sakayan ng jeep patungo sa baryo ni na Aling Edna. Nagtanong-tanong ako sa mga dispatcher na naroon
Mayroon namang nagturo sa akin ng sakayan kaya nakarating ako sa baryo nina Aling Edna. Tao po! Aling Edna! Tao po! Saradong-sarado ang bahay niya. Mukhang wala namang tao dito. Aling Edna! Tao po! Nang mayroong magdaan na isang babae ay sinabi niya sa akin na wala roon si Aling Edna. Ilang araw na yung umalis at hindi niya alam kung kailan babalik. Pero desperado talaga akong makita at makilala siya kaya naghintay ako sa kanyang pagbabalik. Mayroong maliit na kubo sa tabi ng bahay ni Aling Edna. Doon ako namalagi ng isang araw at isang gabi hanggang isang umaga. Naramdaman ko na mayroong matigas na bagay na humahaplos sa aking balikat. Nagising ako at nakita ko ang isang babae na may hawak na buntot pagi. Nakasuot ng maong na jacket at may nakasukbit ng itak sa bewang. Mayroon din siyang dalang bag. Sino ka? Bakit dito ka natutulog? Wala ka bang sariling bahay? Pasensya na po kung pansamantala ako nakitulog dito. Ako po si Maribel. Kaya po ako narito para hanapin si Aling Edna o mas kilala sa tawag na albularyang bitag. Ano naman ang kailangan mo sa kanya? Pinatay po kasi ng aswang ang kapatid ko. Hindi pa siya nasihan at kinain pa ang bangkay niya habang nakaburon. Kaya nang ililibing na namin siya, nalaman namin na napalitan na pala ng puno ng saging. Aswang na balbal ang gumawa nun. Tama po kayo. Kaya kung kayo po si Aling Edna, nagmamakaawa akong tulungan niyo ako. Sumama kayo sa aming baryo para tapusin ang paggasik nila ng lagim. Ay, talagang laga na pangaswang kahit saang bayan dito sa Cebu. Napakarami nang lumalapit sa akin para humingi ng tulong. Iisa lang ang aking katawan. Napapagod din ako. Hindi ko kaya matulungan ng lahat. Di naman ganun kadali ang paghuli at pagpatay sa kanila. Kinasusuklaman ko ang mga aswang Aling Edna. Ang hangad ko lang ngayon ay makaganti sa kanila. Kung hindi sila mamamatay, marami pang katulad ng kapatid ko ang mabibiktima nila. Nakakita ko ang matinding galit sa iyong mukha. Ang pagnanasa mo makaganti ay nararamdaman ko. Kung mayroon kang tapang, sige, patayin mo sila. Pero paano ko sila lalabanin, Aling Edna? Paano ko papatayin ang isang aswang na mabangis at walang awa? Kagaya ng sinabi ko, nag-iisa lang ako. Hindi ko kayang mapuntahan ang lahat ng lugar para tumulong. Ang tangi kong tulong na magagawa sa'yo ay turuan ka kung paano sila lalabanan. Ituturo ko din sa iyong paggawa ng bitag para mahuli sila. Marami po salamat, Aling Edna. Tatanawin ko po ito ng malaking utang na loob. Mula nga ng araw na yon ay doon ako pansamantalang tumira sa bahay ni Aling Edna. Sinimulan na rin niya akong sanayin. Una ay gusto niyang maging malakas ang aking katawan kaya tuwing umaga ay umaahon ako ng 10 beses sa burol na malapit lang sa kanyang bahay. Sa mga unang pagtatangka ko ay talagang sobrang hirap na naramdaman ko. Hindi ko pa natatapos ang 3 pag-ahon ay pagod na ako. Nanlulumo akong napaupo sa lupa. Hingal na hingal. Kaya mo pa ba, Maribel? Kala ko madali lang ang pag-ahon ng tumatakbo sa burol, Aling Edna. Pero 3 beses pa lang ako nakakaahon at bumababa. Lawit ng dila ako sa pagod. Ibig sabihin lang yan, mahina pa ang iyong katawan. Mahina ang iyong tuhod sa takbuhan. Kailangan mo yung palakasin dahil ang mga aswang ay malalakas at mabibilis tumakbo. Kung ganyan ka kahina, hindi mo sila maaabutan. Hindi ako titigil hanggang di ko nagagawa ang lahat ng mga iniutos mo sa akin, Aling Edna. Hindi ako susuko. Ganyan nga. Bumangon ka at ipagpatuloy ang pag-ahon sa burol. Kulang ka pa ng 7 beses, Maribel. Habang tumataas ang araw lalong umiinit, mas mahihirapan ka kapag ganun. Araw-araw nga ay ganoon ang aking ginagawa tuwing umaga.
Kaya sa paglipas ng mga araw ay nasanay na ang aking mga tuhod para mabilis na akyatin ng 10 beses ang burol. Lumakas na rin ang aking resistensya kaya natutuwa si Aling Edna. Kasunod niyang itinuro sa akin kung paano palalakasin ang aking balikat at kamao. Ibinigay niya sa akin ang malaking palakol at sinibak ko ang malaking puno ng akasya na nakatumba sa likuran ng kanyang bahay. Noon ko napansin na sa paglakas ng aking tuhod at bewang lumakas din ang aking katawan. Kaya malalakas ang naging pagsibak ko ng kahoy gamit ang palakol. Madali kong nasibak ang kahoy. Magaling ka, Maribel. Sa paglipas ng mga araw ay talagang naging malakas ang iyong katawan. Yun ay dahil sa paghangad kong makaganti sa mga aswang na pumatay sa aking kapatid. Ano po pang dapat kong gawin, Aling Edna? Ang liksi at talas ng mga matang susunod mong sasanayin. Kunin mo ang isang kawayan at salagin mo ang lahat ng gagawin kong pag-atake. Iisipin mo na isa akong mabangis na kalabang aswang. Sige po, nakahanda na ako. Sige, Maribel. Salagin mo ang lahat ng pag-atake ko. Humanda ka na. Pwede ka rin gumanti para gantihan ako. Magaling ka talaga, Aling Edna. Sobrang bilis mo. Kahit anong pag-atake ko ay nagagawa mong salagin. Ganyan ang mga aswang, Maribel. Kaya kailangan maging mas magaling tayo kaysa sa kanila. Kaya kailangan mo pang magsanay. Tuturuan din kita ng paggawa ng mga bitag laban sa kanila. Marami pong salamat, Aling Edna. Pero kapag huling pagsasanay, may hayop ako ipahuhuli sa iyo. Pero dahil mabangis yun, pwede mo na rin siyang patayin. Ang mahalaga sa akin, magawa mo't malampasan ang huli mong pagsubok. Anong klaseng hayop po ba yun? Malaking asong ulol daw yun na nakawala, sabi ng isa kong kakilalang pumunta rito. Kaya pupunta tayo sa kanila. At tutulungan natin sila na hulihin yon, kung kaya pang hulihin. Kung hindi naman, patayin na lang. Para wala nang makagat pang inosenteng tao. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Aling Edna. Binigyan niya ako ng isang mahabang itak. Isang patalim at tanikalang may nakalagay na magkakadikit na 3 malaking sima sa pinakadulo niyon. 5:00 na ng hapon nang dumating kami sa kakilala ni Aling Edna na humingi ng kanyang tulong. Kaagad kaming pumasok sa loob ng bahay at nagkape. Nalaman ko na ang isang babae doon ay 7 buwang buntis. Anak siya ni Aling Epifania. Tahimik kaming naghintay doon hanggang sa tuluyang kumalat ang dilim. Mahabang oras na ang nakaraan ay hindi pa rin kami lumalabas ng bahay kaya nagtataka na ako kay Aling Edna. Aling Edna, nasan po yung aso na huhulihin ko? Wala pa, Maribel. Maghintay ka lang. Dahil ayon dito kay Epifania tuwing 11:00 ng gabi kung pumunta rito ang asong yon. Kaya maghintay ka lang, darating din yon. Aling Edna, naririnig yung magmalakas na alulong ng aso. Baka yun ang hinihintay natin. Sa palagay ko'y tama ka. Sige na, lumabas ka na ng bahay. Humanap ka muna ng pagtataguan mo. Baka kasi hindi lumapit kapag nakita ka. Mag-iingat ka ha. Talagang mabangis ang aso na yon. Opo, Aling Edna. Marahan nga akong lumabas ng bahay. Kalat na ang dilim ng pagkakataong yun pero maliwanag ang sikat ng bilog na buwan kaya naaaninag ko ng malinaw ang paligid. Nakita ko ang kamada ng mga kahoy na panggatong malapit sa bahay. Doon ako nagkubli. Nakita ko na mayroong sako doon kaya itinakip ko iyon sa aking sarili habang nakasilip ako at natatanaw ang pintuan at bintana ng bahay. Iisa lang ang nasa isipan ko ng pagkakataong yun. Ang malampasan ng huling pagsubok na ibinigay ni Aling Edna. Makalipas nga ang ilang sandali ay nakita ko na mayroong malaking aso ang dumating. Ang bilis niya. Tumayo siya sa harapan ng bintana ng bahay at saglit na tumanaw doon. Di nagtagal ay umikot siya sa paligid ng bahay tapos ay muling tumigil sa pintuan. Waring sinisilip niya sa siwang ang babaeng buntis sa loob ng bahay. Ito ng pagkakataon ko para hulihin ka.
Hindi ka na makakawala sa tanika lang ito na may sima. Yeah! Yeah! Ayos! Magaling palang tanika lang to eh. Huli ka ngayon sa leeg. Hindi ka na makakatakbo. Teka. Napakalakas pala ng asong to. Talagang malakas ang aso na yan, Maribel. Ngayong nahuli mo na siya ng tanikala at nakabaon ng sima sa kanyang lieg. Huwag mo na siyang hayaang makawala pa. Hindi ko na talaga siya pakakawalan, Aling Edna. Kahit malakas siya, kaya ko siyang sabayan. Sayang na lang yung pagsasanay ko kung isang aso lang ay hindi ko kayang pigilan. Ganyan nga. Ang lakas mo pala. Nabuhat mong malaking asot na ibalibag. Matigas talaga ulo niyan. Hindi na yan mapapaamo ng kaibigan ko, kaya tapusin mo na, Maribel. Kesa makagat ka pa. Sige, Aling Edna. Kung yan ang gusto mo, tatapusin ko ng walang hiyang to gamit ang malaking itak na to. Humanda ka ngayon sa akin. Hindi pa nakakabangon ng malaking aso ng ibalibag ko ay kaagad akong lumapit sa kanya. Tinaga ko siya ng hawak kong itak. Noong una ay nakailag siya pero hindi na ganoon kabilis. Siguro ay dahil napipigilan siya ng talikalang nakapulupot sa kanyang leeg kung saan nakabaon sa lalamunan niya ang sima noon. Kaya nang muli akong sumugod ay ang mga paa niya ang pinuntirya ko. Nang tamaan ng isang paa ay nasugatan yon ng malubha. Napilayan siya kaya mas naging madali na para sa akin ang sumunod na pag-atake. Hindi na nga nakaiwas ang malaking asong itim hanggang sa masaksak ko siya sa dibdib. Walang buhay na bumagsak yun. Pero laking gulat ko nang magbago ang anyo nito. Aling Edna, itong malaking aso, aswang yata to. Tama ka. Isang aswang nga ang pinatay mo. Siya ang salot na pabalik-balik dito para pagtangka ang biktimahin ang anak na buntis ni Epifania. Bakit di niyo naman sinabi na aswang palang kakalabanin ko? Naisip ko kasi na baka umatras ka sa huling pagsubok kapag sinabi ko sa iyong totoo. Pero magaling ka. Buo ang iyong loob. Mabuti na lang at tumalab sa kanyang itak na to. Lahat ng mga kagamitang ibinigay ko sa iyo, benditado Maribel. Kahit sinong kampo ng kadiliman ay hindi makakaligtas dyan. Hindi naman ako matatakot. Kahit malaman ko ng huling pagsubok ay ang pagpatay sa aswang, Aling Edna. Dahil ang totoo, gusto ko nang masubukan ang aking natutunan sa'yo. Mabuti naman kung ganon. Mula ngayon isasama na kita sa bawat lakad ko para lalo ka pang masanay. Tuturuan kita ng iba ko pang nalalaman. Palagay ko magiging mahusay kang albularya. Sige po, Aling Edna. Maraming salamat po. Aalis na kami, Pepanya. Wala ka na dapat ipag-alala sa anak mo. Wala na ang maligalig na aswang. Labis na nagpasalamat si Aling Epifania sa amin. Nang makabalik na kami ni Aling Edna sa kanyang bahay ay sinimulan naman niya ang pagtuturo sa akin ng mga gawain ng isang albularya. Akala ko ay mas madali yon. Mas mahirap pala ang maging albularya. Kung ang isang manunugis ng aswang ay liksi at lakas ng katawan ang kailangan, ang isang albularya naman ay lakas ng isipan at espiritual na kakayahan ang dapat sanayin para maging malakas. Maraming araw din ang ginugol ni Aling Edna para turuan ako. Mula sa pagtatawas hanggang sa pagkakalas ng sumpa ng mangkukulam sa biktima at mahuli siya sa pamamagitan ng mga orasyon. Araw at gabi akong nagsanay at makalipas ang ilang linggo ay natutunan ko rin lahat ng mga itinuro ni Aling Edna. Kaya nasabi niya na isa na rin akong albularya. Maribel, sa palagay ko ay naituro ko na siyang lahat ng tungkol sa gawain ng isang albularya. Ang paggawa na lang ng mga bitag ang ituturo ko sa iyo. At kapag natutunan mo yon, pwede ka na lumakad mag-isa. Lahat po ng natutunan ko ay utang na loob ko sa inyo, Aling Edna. Kaya naman palagi rin akong nakahanda kung ano man ang magagawa kong tulong sa inyo para makaganti naman ako ng malaking utang na loob. Salamat. Mabilis lang ang panahon. Darating ang araw na hihina na rin ako. Isang karangalan ko na magkaroon ng isang taong kagaya mo na naturuan ko
na pwede magpatuloy ng aking mga ginagawa. Sige po. Nakahanda po akong tumulong sa inyo dito bago ako umuwi sa aking lugar. Sige, mapapadali ang paghuli natin sa kanila ngayon, dalawa na tayo. Bukas nga pala ilalakad tayo. Makikipag-usap kay Kapitan Zenon para mahuli na rin ang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Nang sumunod na araw nga ay muli kaming umalis ni Aling Edna. Nagpunta kami sa lugar ni na Kapitan Zenon. Kinausap siya ni Aling Edna para malaman kung ano ang sitwasyon doon at kagaya nga ng nalalaman namin. Ang mga buntis at mga may sakit ang madalas na gustong biktimahin ng aswang. Kaya ang bahay ng buntis na si Rosie ang aming pinuntahan. Nakita namin na yari pala sa kawayan at pawid ang bahay niyon. Meron ding silong ang bahay kung saan walang bakod ang paligid kaya nang masilip yun ni Aling Edna ay kaagad siyang pumasok doon at naglagay ng mga bitag. Malalaking kawil o sima na ginagamit sa panghuhuli ng malalaking isdang isinabit sa silong ni Aling Edna. Mahigit 10 piraso yun. Naglagay din siya ng bitag sa paligid ng bahay. Mga sibat na kawayan naman yun. Ipinwesto yun sa mga lugar na maaring takbuhan ng aswang kung sakali. Naglagay din siya ng mga bitag na silo sa bubungan na pawid. Kaya po pala kayo tinawag na albularyong bitag? Kasi ang galing niyong maglagay ng mga bitag, Aling Edna. Matatalino tuso ang mga aswang, Maribel. Para sila mga magnanakaw na hindi natin alam kung kailan sasalakay. Kaya kailangan ng mga bitag. Kung ganon, kahit pala 2 aswang ang sabay na sumalakay, makakaya niyong sabayan. Katulong ang mga bitag na yan. Pansamantala lang sila mapipigilan ng mga bitag. Kaya kailangan pa rin natin maging mabilis para salakayin sila, para hindi sila makawala. Tatandaan ko po ang lahat ng yan, Aling Edna. Ganyan din ang gagawin ko sa aswang na nangangatok ng bahay sa aming lugar. Matapos nga na mailagay ni Aling Edna ang mga bitag ay doon kami nakituloy sa isang bahay katabi lang ng bahay ni na Rosie. Mag-asawang matanda lang ang nakatira doon. Pinatuloy naman kami nang malaman ang aming gagawin. Napansin ko agad na masyadong tahimik ang mag-asawang matanda. Sinabing magpapahinga lang muna sila kasi napagod sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Nang kumalat na ang dilim, pumwesto kami sa bintana at pintuan ng bahay. Madalas kaming sumisilip sa siwang yun para tanawin ang paligid ng bahay ni Rosie. Mahabang oras ang lumipas, nakakaramdam na kami ng antok. Lampas 12:00 na yun ng gabi. Umuwi na tayo. Sa palagay ko hindi sasalakay ngayon ng mga aswang. Mag-uumaga na eh. Anong gagawin natin, Aling Edna? Uuwi na tayo. Hintay mo lang ako. Aalisin ko mga inilagay kong bitag sa paligid. Sige po, dito lang muna ako at magpapahinga. Sige, babalik agad ako. Tutulungan ako kita para mas madali. Inaantok na nga din ako eh. Nang magpaalam na kami ay sakalang bumangon sa higaan ng matandang lalaki. Pumasok saglit sa silong si Aling Edna pero kaagad din siyang lumabas. Ang totoo ay hindi naman niya inalis ang mga bitag doon, pati ang bitag sa bubungan ay hindi namin inalis. Naglakad lang kami papalayo sa bahay ni Rosie pero nang makarating kami sa malaking puno ay nagtago lang kami doon at muling tinanaw ang tahimik na bahay. Akala ko ba uwi na tayo? Huwag kang maingay. Gusto ko lang malaman kung tamang hinala ko. Anong hinala, Aling Edna? Maliwanag pa kasi nang maglagay tayo ng bitag. Baka nakita yun ng aswang at alam din niya na doon lang tayo nagtago sa kabilang bahay. Kaya kailangan nating ipakita na kunwari umalis tayo. Ah, ganun pala yun? Tama nga hinala ko, Maribel. Hinintay lang ng aswang na makaalis tayo sa kasya sumalakay. Pero ang pagkakamali niya, pumasok siya sa silong. Nahuli siya ng mga sima na sinabit ko doon. Halika na, baka makatakas pa siya, dali. Talagang matalino ka, Aling Edna. Ginawa mo talagang parang isda ang mga aswang, ha? Nakita mo na? Hindi basta makakawalang aswang na masasabitan ng malalaking sima.
Lalo na nga't bumaon na sa kanilang katawan ng mga yan. Nagwawala na siya. Masisira ang buong bahay kapag hindi natin siya napigilan. Maribel, ikaw nang bahala sa kanya. Meron pa palang isa, ayun sa bubong. Nauli ng silo ko. Parang manananggal ang sang yun ah. Mga hangal kayo! Hindi kayo makakaligtas sa mga bitag ko! Patuloy na nagwala ang aswang na nasa silong. Kahit na nakabaon na sa katawan nito ang mga sima ng kawil ay nagpilit pa ring makawala kahit na mapunit ang mga laman niya sa katawan. Nang makawala ito at makalabas ng silong ay hinarang ko. Nakita ko na hindi na naalis ang nakabaong sima sa mata ng aswang. Kaya galit na galit siya nang sumugod sa akin. Kaagad akong dinamba pero nailagan ko siya. Nakipaggirian sa akin ang aswang. Ako naman ang biglang umatake sa kanya gamit ang mahabang itak. Magkakasunod na taga ang ginawa ko. Mabilis siyang umilag pero dahil mas mabilis ako ay nasapul ko siya sa balikat. Sa lakas ng pagtaga ko ay bumaon doon ang itak. Naparalisa ko ang kanang balikat niya. Nakaramdam ng takot ang aswang. Ang mga nilalang na kagaya niyo kinasusuklaman ko. Kalahi niyo ang pumatay sa aking kapatid, kaya hindi ko kayo mapapatawad. Mamamatay ka! Mahina na ang isang yan, Maribel. Tapusin mo na siya habang merong pagkakataon pa. Ako nang bahala dito, Aling Edna. Mag-iingat ka dyan. Aba, teka ha. Gusto mo pang tumakas na loko ka, ha? Maribel! Huwag mo siya kaya makatakas! Mas malupit na kamatayan ang naghihintay sa kanya, Aling Edna. Doon siya tumakbo sa bitag mo! Hindi ka dapat maging kumpiyansa hanggat hindi mo nakikita ang kanyang bangkay. Sundan mo siya! Oo, Aling Edna. Pasensya ka na. Sinundan ko ang aswang. Tama si Aling Edna. Mayroong mga aswang na malakas ang pakiramdam. Nakaligtas yun sa mga sibat na kawayan. Nang malingat ako ay kaagad niya akong dinamba. Nabitiwan ko ang itak kaya napambuno kaming dalawa. Mabuti na lang at paralisado na ang isang kamay ng aswang kaya nang mahawakan ko yun ay hinatak ko. Nakita ko na nasaktan ng sobra ang aswang at lalong lumaki ang sugat niya sa parting yun. Tinadyakan ko siya. Nang tumumba siya ay kaagad akong bumangon. Ang isang sibat na kawayan ang una kong nahawakan kaya nang muling sumugod ng aswang itinusok ko yun sa kanyang dibdib. Napaangil ng malakas ang aswang bago tuluyang namatay. Kaagad kong binalikan si Aling Edna. Tutulungan na kita, Aling Edna! Tapusin na natin ang manananggal na yan! Mag-iingat ka, Maribel! Ang mga kagayang isa sa pinakamahirap kalaban. Kasi nakakalipad siya. Nakawala siya sa silo! Kung ganun, anong gagawin natin? Hayaan na naman siya! Sasalakin na naman! Pigilan mo siya gamit ang sibat. May maganda akong plano. Diyan ka muna! Aling Edna, saan ka pupunta? Bakit pumasok ka sa loob ng bahay? Hoy! Anong gagawin mo dyan? Bumalik ka dito at tulungan mo ako! Hangal kang manananggal ka? Kahit nag-iisa na lang ako, hindi ako natatakot sa'yo! Sige! Lumapit ka! Para matulad ka rin sa aswang na yon na pinatay ko na! Ganyan nga ang gawin mo. Galitin mo para siya na mismo ang sumugod sa'yo. Pagkatapos, ako nang kikilos para bumagsak siya. Aling Edna, akala ko'y iniwanan mo na naman ako sa gitna ng laban eh. Kumuha lang ako ng asin sa loob ng bahay ni na Rosie. Ito ang magandang panglaban sa manananggal. Naunawaan ko ang sinasabi ni Aling Edna nang galit na sumalakay ang manananggal. Sinalubong ko yun ng sibat. Nagawa niyong ilaga ng mga pag-atake ko pero hindi niyo naiwasan ang asin na isinaboy ni Aling Edna sa kanyang mukha. Natamaan ng asin ang mata at bunganga ng manananggal, dahilan para mapaso ang bibig niyon at mahilam ang mga mata. Bumagsak yun sa lupa. Sinimantala yun ni Aling Edna. Tinaga niya ang magkabilang pakpak ng manananggal kaya kahit anong gawin yun, hindi na makakalaban. Nagpilit na lang iyong gumapang patungo sa kabilang bahay. Noon kami nagtaka ni Aling Edna nang pasukin namin ang bahay na pinagtaguan namin kanina. Naroon ang kaputol niyang katawan. Rosie! Lumabas na kayo ng bahay. Para may testigo kami na mga kapitbahay niyo pala. Ang aswang na gusto kang biktimahin. Kaya ng katunayan na silang aswang at manananggal na gustong kumuha sa anak mo, Rosie.
Ang galing nilang magkunwari na mabuting tao sa inyo para hindi nyo mahalata na sila pala ang mga salot. Kaya pala habang nandun tayo sa kanila kanina, natulog lang sila ng mahabang oras. Tayo lang din ang binabantayang umalis. Mabuti na lang at nautaka natin sila. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, Maribel, hindi ka dapat nagiging kumpiyansa habang hindi mo natitiyak na buhay ang kalaban. Tingnan mo yan. Nasugatan ka sa braso na hindi mo namamalayan. Naku, oo nga pala. Nasugatan ako habang nakikipagbuno sa aswang kanina. Huwag kang mag-alala, gagamutin kita. Tiisin mo lang tong asin, ha? Kaagad kong naramdaman ang hapdi ng malagyan ng asin ng aking sugat. Tapos ay kinuha ni Aling Edna sa kanyang bag ang isang bote ng langis at binuhusan yun ng langis. Nakita ko na lumabas sa aking sugat ang maiitim na dugo. Ayon kay Aling Edna ay may kasamang mikrobyo at kamandag ng aswang ang dugo na yun. Kaagad niyang pinunasan ang dugo ko at matapos ay muling nilagyan ng asin bago tinalian ng malinis na damit. Di nagtagal ay nagdatingan ng mga tao nang malaman na nahuli na namin ang mga aswang. Galit na galit ang mga tao sa manananggal na patuloy ang ginagawang panggapang pero itinali ni Aling Edna ang tanikalang may sima sa lieg ng manananggal kaya inabutan siya ng pagsikat ng araw. Namatay siya sa ganoong anyo. Uwi na tayo, Maribel. Napagod na ako, tinaantok eh. Kukuha lang tayo ng damit sa bahay at diretso na tayo sa bayan, doon sa terminal. Anong gagawin natin sa bayan, Aling Edna? Bakit pupunta tayo sa terminal? Sasamahan kita pag uwi sa inyo. Ngayong tapos na ang problema eh, tutulungan naman kitang maiganting kapatid mo sa mga aswang na pumatay sa kanya. Talaga, Aling Edna? Sasama ka sa akin sa aming lugar? Naku, maraming salamat po talaga. Oo, gusto ko rin makarating sa inyo eh, kaya halika na. Baka tanghaliin tayo sa biyahe. Sa bus na tayo matulog. Sige ho, tayo na sa bahay mo para makuha ko rin ang mga damit ko. Ilang buwan din ako nawala sa amin. Tiyak na magugulat sila sa akin pagbabalik dahil hindi na ako ang dating Maribel na iyakin na kilala nila. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, kailangan ay maging maingat ang mga manunugis ng aswang na kagaya natin. Kasi hindi natin kabisado ang bawat kalaban kung gaano sila kalakas. Huwag masyadong kumpiyansa. Hanggang hindi namamatay ang kalaban, hindi dapat nagiging pabaya. Oo, Aling Edna. Naiintindihan ko na. Hindi na mauulit ang kapabayaan kong ito. Isang bagay pa pala. Ilihim mo ang aking pagkatao pagdating natin sa inyo, ha? Walang sino mang dapat makaalam na ako si Albularya ang bitag. Magiging mas madali sa akin ang makakilos kapag hindi nila ako kilala. Tama ko kayo. Sige ho, yun ang gagawin natin, Aling Edna. Nang makarating nga kami sa bahay ni Aling Edna ay kinuha namin ang aming mga damit. Inilagay ko sa bag pati na rin ang mga kagamitan namin ni Aling Edna. Nakita ko si Aling Edna na mayroong inilabas na malaking kahon sa ilalim ng kanyang papag. May kinuha siya doon na 3 bitag na yari sa bakal. Mayroon ding nakalagay na mahahabang kadena sa bawat bitag na yun. Dali na rin natin tong bakal na patibong na dating ginagamit ng asawa ko sa panghuhuli ng baboy ramo. Ibang klase pong bitag na to ah. Bukod sa matibay na bakal siya, meron siyang matutulis na talim sa paligid. Aba, kapag naipit dito ang paa, tiyak na hindi na makakaalis kasi malakas din ang spring na nakalagay dito. Tama ka, Maribel. Ilalatag natin yan. Kapag ibinuka mo yan, magiging hugis bilog siya. Kapag naapakan siya, pipitik ang spring na yan, kaya tutupi siya at maiipit niya ang paa ng sino mang makaapak dyan. Tapos yung kadena niyan, itatali natin sa isang puno para yung mahuhuli, hindi na makakatakbo. Bagay talaga ito sa mga aswang dun sa amin na mahilig sumalisi para mga tok ng mga pintuan. Teka, wala na ba tayo nakalimutan, ha? Tingnan mo ngang mabuti. Ako medyo nakakalimot na din eh. Yung langis na panggamot nyo sa mga nasugatan ng aswang, baka nakalimutan nyo. Ay naku, oo nga pala. Ito kasing nasa bulsa ko maliit na bote lang. Kunin mo nga sa aparador yung malaking bote ng langis, Maribel. Dali natin yon.
Kakailanganin natin ang langis na yon na may dinikdik na bawang at dahon ng suha. Matapos nga na mailagay namin sa malaking bagang lahat ng aming kailangan, umalis na kami. Nagpunta kami sa kalsada at naghintay kami ng bus papunta sa bayan. Nang may magdaan na bus papuntang bayan, kaagad kaming sumakay ni Aling Edna. Pagkaupo namin sa dulong bahagi ng bus ay kaagad nakatulog si Aling Edna, pero ako kahit puyat at pagod ay ayaw akong dalawin ng antok. Siguro ay dahil excited akong makabalik na sa aming lugar at matugis ko na ang aswang na may atraso sa akin. Lumipas ang mahabang oras, nakarating na kami sa bayan. Nang bumaba kami ng bus ay nagpunta kami sa kabilang terminal ng bus patungo naman sa aming baryo. Sumakay kami doon ni Aling Edna. At makalipas ang 4 na oras, nakarating kami sa aming baryo. Ito na ba ang baryo niyo, Maribel? Maganda naman pala. Eto na nga, Aling Edna. Kung titingnan mo, talagang maganda ang aming baryo. Iisipin na makakakita na tahimik dito. Pero ang totoo, maraming misteryo ang nangyayari sa lugar na to, lalo na pagsapit ng gabi. Ngayong nagbalik ka na, tayo ang tutuklas ng mga misteryo na yan. Aalimin natin kung sino-sino ang mga balbal na aswang dito. Oo, Aling Edna. Yun ang isang bagay na ipinagdarasal ko na mangyari. Ang makaganti sa mga walang pusong aswang na pumatig at kumain sa aking kapatid. Maribel, kailan ka pa dumating? Ngayon lang. Kabababa lang namin sa bus ng tiyahin ko. Siya nga pala si Tia Edna. Kamusta po kayo, Aling Edna? Ako po si Luis. Mabuti naman kami, Luis. Nakakapagod lang sa biyahe. Malayo pala tong baryo ng pamangking kong si Maribel. Sumakay na po kayo at ihatid ko na kayo sa bahay ni Maribel. Huwag na, Luis. Kaya pa naman namin maglakad eh. Huwag ka nang tumanggi, Maribel. Nagmamagandang loob ng ang tao eh. Halika na, sumakay na tayo. Oo nga naman, Maribel. Halika na. Ihatid ko na kayo. Nakasakay na sa tricycle ni Luis si Aling Edna kaya napilitan na rin akong sumakay. Inihatid kami ni Luis sa aking bahay. Nang makarating kami roon ay napansin ko na walang ipinagbago ang paligid ng aming bahay. Hindi man lang tumaas ang damo sa paligid kahit ilang buwan na akong wala. Nang pumasok ako sa loob ay nakita kong malinis din ang loob ng bahay. Noon ako muling napatingin kay Luis. Mula nang umalis ka ay inalagaan ko na tong bahay mo, Maribel. Minsan sa isang linggo ay naglilinis ako dito. Tuwing 2 linggo naman ay tinatabas ko yung mga damo sa labas, kaya ganyang kalinis. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa aking bahay, Luis. Sa ganitong paraan man lang ay makabayad ako ng atraso sa'yo. Mukhang nagiging seryoso na usapan niyo ha. Sobra ba ng laki na atraso mo sa pamangking ko ha, Luis? Ang naging kasalanan ko po ay naging duwag akong harapin ng aswan noong mga panahong sinasalakay niyo ng ate Lilian ni Maribel. Hindi ko po kasi alam kung paano yung labanan. Naku, kung nagkataong sumugod ka at wala kang alam na panlaban sa aswang, at siya dalawa kayong nabiktima nun, baka napatay ka rin. Alam ko po yun. Kaya ngayon ay sumasama na ako sa pagroronda kapag gabi. Sa pagbabakasakaling mahuli namin ang mga nangangatok na aswang dito sa aming lugar para maiganti kong ate Lilian ni Maribel. Kung ganon, hindi pa rin pala nagbabago ang sitwasyon dito sa atin. Katulad pa rin ng dati, Maribel. Ang paraan ng aswang ay kagaya ng ginawa sa atin. Kumakatok muna at kapag nagkamali ka na buksan ang pintuan ng iyong bahay, ay saka siya papasok at sasalakayin ng mga nasa loob. Mas malala pa ngayon dahil sa tingin ko ay hindi lang iisa ang aswang. Sa sinabing yun ni Luis ay nagkatinginan kami ni Aling Edna. Kaya nang makaalis na si Luis ay nagpahinga muna kami. Nang buksan ko ang luma at maliit naming aparador ay naroon pa rin ang mga damit namin ni Ate Lilia. Kaya doon ko na rin inilagay ang mga damit namin ni Aling Edna.
Nang makapagpahinga na kami ay naisipan namin ang lumabas para bumili ng mailuluto naming pagkain sa tindahan. Kagaya ng nakaugalian na namin ni Aling Edna, palagi kaming may dalang sandata na nakasuksok sa aming mga bewang. Gaya ng benditadong patalimatang tanikalang may sima. Sabi ni Aling Edna sa akin ay gusto rin kasi niyang makabisado ang aming lugar. Mapag-aralan ang mga daanan na maaring takbuhan ng aswang kung sakaling makaharap na namin. Kaya nag-ikot-ikot kami. Nang mapadaan kami sa plaza ay naroon sina Kapitana Lucinda. Nagulat siya at natuwa nang makita ako. Aba, Maribel, kailan ka pa dumating? Ilang buwan kang nawala. Saan ka ba nagpunta? Kadarating ko lang po, Kapitana Lucinda. Nagbakasyon po muna ako sa tiyahin ko para malaman nila ang nangyari sa kapatid ko. Nakakalungkot kang nangyari sa kapatid mo. Pero alam mo ba na meron pang mga sumunod sa kanya na nabiktima ng nangangatok na aswang? Bakit naman po kasi nagbubukas pa sila ng pintuan kung alam naman nila na kapag may kumatok ng alanganing oras ay aswang na yun? Ayon sa nalaman ko, ang aswang daw na nangangatok ay may kakayahang manggaya ng anyo ng kahit na sinong tao na gusto niyang gayahin. E kung masilip mo na ama o ina mo pala yung kumakatok, hindi mo ba pagbubuksan? Siyempre, pagbubuksan ko yun, Kapitana. Ganon ang madalas na nangyayari. Kaya kapag nagbukas sila ng pintuan, malalaman nilang aswang pala yun na nanggaya lang ng anyo. Nakukuha nyo na napapatay ang sino mang magbubukas ng pintuan. Nakakatakot naman pala dito sa inyong lugar, Kapitana Lucinda. Ano po bang ginagawa ng mga tao rito? Hahayaan na lang ba na patuloy na maghasik ng lagim ang mga aswang na yun? Ang totoo ay nagkaisa ng mga kalalakihan dito para magronda tuwing gabi. Kasama nga sa nagronda si Luis. Kaya lang ay talagang mailap ang mga aswang. Alam nila kung kailan at saang lugar ang sasalakayin nila. Malaki na talagang perwisyong ginawa ng mga aswang na yan. Dapat na talaga silang pigilan. Yun din naman ang gusto ko. Kaya lang ay madalas silang nasasalisihan ng aswang. Kaya hanggang ngayon ay patuloy silang nakakapambiktima. Kahit araw ay gumagala sila. Napansin ko na parang gumagawa ng banderita sa mga tauhan niyo, Kapitana Lucinda. Malapit na kasing kapistahan dito sa ating lugar. Kaya nagpapagawa na ako ng mga banderitas na isasabit sa mga kalsada. Sana nga'y matapos ng problema sa aswang na yan. Bagong kapistahan. Para naman mapanatag ng kalooban ng mga tao at makapagsaya na. Saan bang punta nyo? Bibili lang po ng bigas at gulay na mailuluto sa talipapa kung meron pa. Sige po. Nagdiretso kami ni Aling Edna sa talipapa matapos makausap si Kapitana Lucinda. Bumili kami ng isda at gulay doon. Noon ko muling naramdaman ang malamig na hangin na kagaya ng hangin na naramdaman ko noong nakaburo lang aking kapatid. Kaagad akong napatingin kay Aling Edna. Kagaya ko ay naramdaman din pala niya ang kakaibang hihip ng hangin na yon. Kaya naman kaagad kaming nagpalinga-linga sa paligid. Kaya lang sa dami ng mga taong naroon sa talipapa na bumibili ng gulay at isda ay hindi namin matukoy kung kaninong aura yon. Pero bumulong sa akin si Aling Edna na may aswang na nagbabantay sa amin ng lihim. Huwag kang magpahalatang alam na natin na nariyan lang siya sa paligid. Alam ko na ang aura yun ng isang aswang. Tama ka, Aling Edna. Ganito rin ang nararamdaman ko noon. Kaya alam kong nasa paligid ang aswang. Kaya nga kunwari hindi natin alam. Tsaka kung ako ang binabantayan niya. Kasi dayo lang ako dito sa lugar niyo. Iniisip niya na madali niya ako mapibiktima. Mabuti naman kung ganun. Siya nang lalapit sa atin. Hindi na tayo mahihirapang maghanap sa kanya. Sige, basta humanda ka. Dala mo bang patalim na ibinigay ko sa'yo? Oo, Aling Edna. Palagi kong dala yun dito sa likuran ko nakalagay. Pumunta tayo sa lugar na wala ng maraming tao. Kung sinong susunod sa atin, tiyak na siya ng aswang. Bayaran mo na yung isda. Bumili ka na rin ng asin at bawang. Ginawa ko nga ang sinabi ni Aling Edna tapos ay naglakad na kami papalayo sa talipapa. Dumaan kami sa lugar kung saan kakaunti lang ang kabahayan.
Karamihan ay nakasarado pa kahit tanghaling tapat na. Paano nga ipuyat ang mga tao sa gabi sa pangamba na salakayin sila ng aswang? Kaya sa araw sila natutulog para makapagpahinga. Pero may mga aswang na kahit tirik ang araw kapag nagutom ay gumagala at naghahanap ng biktima, kagaya ng sinabi ni Kapitana Lucinda. Napatigil kami sa paglalakad ni Aling Edna ng isang malaking asong itim ang humarang sa amin. Nagaan yung asong ulol ito at dahan-dahang lumakad palapit sa amin. Totoo nga pala sinabi ni Kapitana Lucinda. Ibang klase ng mga aswang dito sa aming lugar. Kahit na tirik ang araw ay nagagawa pang gumala. Mga gabunan ng ganitong klaseng aswang, Maribel. Hindi na nila kailangan maghintay ng dilim para gumala. Makakaya nilang makapambiktima kahit anong oras. Mag-iingat ka dahil malalakas ang mga gabunan. Kung ganon, 2 klase palang aswang na gumagala dito. Iba pang balbal na kumakain ng mga patay. Tama ka. Kaya ibaba mo na yung mga pinamili mo para pagtulungan na natin ang gabunan na to. Kaya na siya, Aling Edna. Papasugod na siya. Dating gawin, Maribel. Kailangan mas mabilis ang kilos natin kaysa sa kanya. Hindi ka pwede magpabaya kahit isang saglit lang. Sige. Gagamitin ko sa iyong tani ka lang may sima. Huli ka! Impacto ka! Ingan ka, Maribel! Malakas ang gabunan! Nang magwala ang gabunan ay tumayo siya. Mas malaki pa sa amin ni Aling Edna. Nahawakan niya ang tanikalang may sima. Kahit bumaon na ang sima niyon sa kanyang lieg ay parang baliwala lang. Hinatak niya ako palapit sa kanya. Hindi ko naman yun kinontra. Sinadya kong magpatangay sa kanya. Nang malapit na ako sa kanya ay binuka niya ang malaki niyang bibig para sagpangin ako pero mayroon na akong plano. Nabunot ko mula sa aking bewang ang patalim at sinaksak ko ang bibig ng gabunan. Kaagad na sumirit ang dugo niyon. Nahilo siya, ganun pa man ay nagawa niya akong balyahin. Tumalsik ako sa kawayang bakod na naroon. Natumba yun kaya ang may-ari ng bahay na yun ay lumabas at nakita ang nangyayari. Sumigaw siya at humingi ng tulong. Kaagad na napaligiran ang aswang. Yari ka na ngayon, halimaw ka! Hindi ka na makakaligtas sa amin! Mga kasama! Huwag na nating hayaang magkawalang salot na to! Ayos ka lang ba, Maribel? Oo, Aling Edna. Ayos lang ako. Talaga palang malakas ang gabunan. Pero baliwala ang lakas niya kapag magtulungan tayong lahat. Grabe. Lakas ang pagkakabalya sa akin, ha? Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag kang masyadong kumpiyansa. Bawat aswang may kanya-kanyang kakayahan. Sige na, tapusin na natin to. Sugatan ang bibig niya, Aling Edna. Hindi niya na magagamit yan para kagatin tayo. Tatapusin kita! Walang hiya ka! Sige, sabay tayo! Tulungan niyo kami, mga kasama! Pinagtulungan nga namin ni Aling Edna ang gabunan. Talagang malakas yun. Nang dambahin niya ako at magpambuno kami ay talagang nahirapan ako dahil sariwa pa ang sugat sa aking braso. Masakit pa yon pero dahil nasa gitna ako ng labanan ay tiniis ko ang sakit para magamit ko ang aking braso para pigilan ang 2 kamay ng gabunan. Si Aling Edna naman ay tumalon sa ibabaw ng gabunan at sa batok niyon itinarak niya ang patalim. Ilang ulit niyang sinaksak ang gabunan sa bahaging yun ng katawan bago tuluyang manghina. Nang tumayo ang gabunan ay nahulog si Aling Edna. Tumakbo pa yon ng ilang hakbang bago tuluyang bumagsak. Saka siya nilapitan ng mga nagkakagulong tao at dinala sa plaza. Doon nagdatingan ng iba pang mga tao nang malaman ang nangyari. Kayo palang nakahulit nakapatay sa aswang na ito, Maribel. Tsamba lang po yun, Kapitana Lucinda. Ang totoo po, nandun din ang mga kababaryo natin. Kaya tumulong sa amin para hindi na makatakbo ang aswang na yun. Tama si Maribel. Nako, kung kami lang 2 hindi namin makakaya yan. Kaya maganda talaga kapag magkakaisang lahat ng mga taga rito para ang mga problema ay madaling malulutas. Ngayong wala ng salot, makakapagdaos na ng kapistahan ng maayos. Ikaw lang palang hinihintay para mahuli ang aswang na ito, Maribel. Ang tagal nitong namerwisya sa lugar natin. Hindi pa tapos, Kapitana Lucinda. May isa pa. At yon ay ang aswang na balbal. Siyang kumakain ng mga bangkay. Aling Edna,
Pwede ko bang bigyan ng babala ang aswang na yun? Sige. Pero yung babala na mayroong paghamon ha, isa sa ugali ng mga aswang ang tanggapin ang anumang hamon. Kasi palagi nila yung pinagmamalaki na mas malakas sila sa mga tao. Mga kasama! Nakita niyo naman ang makakaya nating gawin kapag tayo ay nagkakaisa. Kaya lagi nating isaisip na hindi tayo ang dapat matakot sa mga aswang na yan. Silang dapat na matakot sa atin dahil kapag nakilala natin sila, magiging masikip na sa kanila ang lugar na ito. Tama ang pamangkin ko. Kaya kapag nakakita kayo ng mga taong kakaibang mga kilos na parang hindi pangkaraniwan, ay ipagbigay alam nyo kaagad kay Kapitana Lucinda para magawa ng agarang aksyon. Oo nga mga kasama. Kahit kapitbahay nyo pa o kakilala nyo. Kung isa siyang salot, dapat siyang mawala dito sa lugar natin. At para naman sa mga aswang na balbal na mahilig mga tok ng mga pintuan, binibigyan ko na kayo ng babala. Tumigil na kayo sa pambibiktima dito o lumayas na kayo sa aming baryo dahil malapit na namin kayong makilala. Umugong ang bulungan ng mga taong naroon nang marinig ang aking sinabi. Noon ko nakitang dumating sina Luis, kasunod sina Mang Amado at Aling Tessie. Nakita nila ang nakabulagtang gabunan na unti-unting nagiging abo dahil sa tamang mga benditadong patalim. Lumapit pa sila sa gabunan para matiyak kung kakilala nila ang mga ito. Napansin ko na kaagad na namutla si Mang Amado. Muli niyang sinilip ang mukha ng gabunan tapos ay napailing siya. Napabuntong hininga bago tumingin sa mga taong nasa paligid. Kilala mo bang taong yan, Luis? Hindi eh. Alam ko bagong lipat lang yan. Kapitbahay ni Mang Amado. Oo nga. Malapit nga lang sa bahay ko ang taong yan. Isa pala siyang aswang. Mabuti na lang at napatay na siya. Si Maribel at ang tiyahin niyang naging daan para mahulit mapatay ang gabunan na yan. Kung ganon ay wala nang dapat ipangambang mga tao dito. Salamat at sa pagbabalik ni Maribel ay nakaganti na siya sa pumatay sa kapatid niya. Hindi pa tapos, Aling Tessie. Meron pa pong isa. Ang aswang na balbal na kumakain ng mga patay. Malapit na namin siyang makilala. Unti-unti nang sisikip ang mundo niya. Totoo bang sinasabi mo, Maribel? Kung gano'n ay maganda yan para magkaisa tayong lahat. Para hulihin at patayin ang balbal na yon. Oo, Mang Amado. Kaya kung naririnig ako ng balbal, 2 bagay lang ang pagpipilian niya. Umalis siya sa baryong to, o mamamatay siya sa kamay ng mga taong baryo. May naisip na akong paraan. Sige, gawin mo ang iniisip mo, Maribel. Maaasahan niyo ang suporta namin. Maraming salamat po sa inyo. Siya nga pala, Kapitana Lucinda. Hindi ba malapit na ang pista dito sa atin? Ano ba ang plano niyong gawin para mabigyan naman ng kasiyahan ang ating mga kababaryo? Oo, Mang Amado. Gusto ko sanang magkaroon ng mga palaro sa araw na iyon. Sige, Kapitana Lucinda. Napag-usapan namin ni Tessie na kami na ang sasagot sa mga papremyo. Siya nga naman, Kapitana. Kung magkano ang perang magiging premyo ay sasagutin na namin. Ayos ba yon? Abay, maganda nga yun. Natuwa ang lahat ng mga naroon sa sinabi ni Aling Tessie at Mang Amado. Ang usapan tungkol sa pagtugi sa aswang na balbal ay natabunan na ng usapan tungkol sa mangyayaring palaro sa araw ng kapistahan ng baryo. Kaya naisipan na namin ni Aling Edna na umuwi sa aming bahay at iluto na ang binili naming isda. Nang makaluto ako at makakain kami ay lumabas ulit ng bahay si Aling Edna. Pinagmasdan ang paligid ng aming bahay. Umikot siya pati sa likuran. Nakita niya sa gawing harapan lang ng bahay ang may bakod. Ang gawing likuran at tagiliran ng aming bahay ay maraming punong kahoy at saging. Medyo malayo ang kapitbahay namin. Mamaya, pagkalat ng dilim, taniman natin ng mga bitag ang paligid ng bahay. Ngayong nakapatay na tayo ng isa sa kanilang kalahi,
Tiyak na babawi ang mga yon. Kilala nila tayo. Pero hindi natin kilala ang kalaban kaya kailangan natin mag-ingat. Nakarating kaya sa mga balbal ang babala ko na may paghamon? Ugali ng mga aswang na kapag merong kang utang, hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti. Kung isa sa mga taong naroon ang balbal, tiyak na sa mga oras na ito, nagpaplano na siya ng gagawin sa atin. Mabuti na rin ang ganun, Aling Edna. Para madali kong makaharap ang kumain sa aking kapatid. Maribel, iwasan mo din ang masyadong mapusok. Kasi ang isang pagkakamali mo, maaari ka mapahamak. Kailangan mo pa rin maging mautak. Pasensya ka na, Aling Edna. Minsan kasi nakakalimutan ko ng maging mahinahon. Ngayon nakabalik na ako dito at naaalala ang aking kapatid. Tandaan mo palagi, sa kahit na anong labanan, utak ang kailangan. Walang kwentang yung lakas kung wala kang diskarte. Mabilis ang naging paglipas ng mga oras. Nang magsimula ng kumalat ang dilim ay kumilos na rin kami ni Aling Edna. Sa likod bahay kami nagpunta. Sa pagitan ng dalawang malaking punong kahoy namin inilatag ang bilog na bakal na bitag. Itinali namin sa puno ang kadenang yun. Kumuha kami ng mga tuyong dahon at tinakpan yun. Pati ang kadena ay tinabunan namin ng tuyong dahon. Naglagay din kami sa sagingan ng ganoong pitag. Sa tapat ng bintana ng bahay ay nagbasag kami ni Aling Edna ng mga bote. Hinaluan namin yon ng mga pinutol na barbed wire na nakaumang ang matutulis na talim. Ang loob naman ng bahay ay nilagyan namin ng bawang ang mga bintana at sinabitan ng mga kawil. Malaking tulong ang bitag sa paligid kasi malalaman natin kung merong kalaban, makakapaghanda pa tayo. Pero ang pintuan ng bahay na madalas na kinakatok ng mga aswang, wala tayong nilagay dun. Madali lang yan. O di ba maraming kang biniling asin? Kumuha ka ng tabo, tapos lagyan mo ng tali at ibibitin natin sa ibabaw ng pintuan. Kapag may kumatok sa pintuan, hahatakin natin ang tali. Kapag nasabuyan siya ng asin at nasaktan, tiyak na isa yung aswang. Talagang kayo nga ang albularyong bitak. Ang galing mo talagang gumawa ng mga ganyang pamamaraan, Aling Edna. Nabola ka pa. O ay na bang niluto mo para sa hapunan natin? Marami pa po tayong natirang inadobong tilapia kaninang tanghali. Ipapainit ko na lang yun. Sandali lang. Merong kumakatok, Aling Edna. Huwag kang basta magbubukas ng pintuan. Silipin muna natin sa siwang. Maribel, Aling Edna, si Luis to. Si Luis, Aling Edna. Kasama rin yung mga taong baryo. Nagro-ronda yata sila. Sige, buksan mo na. Luis, bakit gabi na napasugod ka pa dito? Nagronda kasi kami tapos nang mapagawi kami dito ay napansin namin na mayroong tumakbo papalayo. Hindi lang namin matiyak kung tao ba yun o hayop kasi medyo madilim eh. Tinitiyak ko lang kung ayos lang ba kayo rito. Maayos naman kami dito, Luis. Ikaw ang mag-iingat kasi ikaw ang nasa labas at nagro-ronda pa. Oo nga naman, Luis. O ay baka gusto mong pumasok muna. Huwag na po, Aling Edna. Hindi na rin po kami magtatagal at tiniyak ko lang kung maayos ang lagay niyo dito. Nang makaalis na sina Luis ay kaagad kong isinara ang pintuan ng bahay. Nagtungo kami ni Aling Edna sa kusina at sumilip kami sa butas ng dingding na sinadya naming gawin para makita namin ang mga inilagay na bitag doon. Naalarma kami sa sinabi ni Luis na mayroon silang nakita na umaaligid sa aming bahay. Wala naman kaming nakita ni Aling Edna kaya itinuloy ko na ang paghahanda ng aming hapunan. Sabay na kaming kumain. Makalipas ang mahabang oras ay nakaramdam kami ng antok kaya nahiga na kami sa magkabilang papag. Naging tahimik naman ang buong magdamag sa amin. Sa mga sumunod na araw ay natahimik na ang baryo kaya inisip namin na baka natakot na ang balbal at umalis na sa baryo. Itinago na namin ang mga gamit namin hanggang sa sumapit ang kapistahan. Ang saya pala ng kapistahan dito sa inyo ah. Merong musiko.
Lahat ng mga tao ay sumusunod na sa kanila dahil sa magandang majorette. Saan sila pupunta niyan? Ang balita ko ay sa gitnang bukid idadaos sa mga palaro, karera ng kalabaw, palayo ang bumato ng buko at baseball. Parang ang masarap manood eh. Sa palagay ko, pwede na nga tayo makipagsiya sa mga tao. Baka nga nag-alisa na dito ang mga aswang. Ilang araw ng tahimik ang lugar niyo. Sige, pumunta na rin tayo sa bukid, Aling Edna. Sa palagay ko ay hindi tayo makakapunta sa bukid para sumunod sa mga tao, Maribel. Bakit, Aling Edna? Tingnan mo sa labas ng bakuran mo, doon sa puno. May 2 gabunan. Hinintay lang pala ng mga itong kapistahan para ang mga tao ay maging abala sa palaro. Para walang sino man ang makakatulong sa atin sakaling sumalakay sila. Tama ka, Aling Edna. Meron pang gabunan. Hayun sa bandang likuran. Dito rin nakatingin sa atin. Pinagplanuhan nila na ngayon talaga salakayin. Tayo na sa loob. Kunin natin ang mga gamit natin. Pumasok na tayo. Alam ko pansamantala lang sila mapipigilan ng mga bitag sakaling dun sila dumaan. Kaya na sila, Maribel. Sumusugod na sila. Nang makapasok kami ni Aling Edna sa bahay ay narinig namin ang malalakas na angil ng mga gabunan. Binalya ng mga iyon ang pintuan kaya nagmamadali kami ni Aling Edna na kinuha sa parador ang mga itak at patalim. Ilang pagbalya pa ng unang gabunan na nakalapit sa aming bahay ay nawasak ang pintuan pero kasabay naman yon ay ang pagbuhos ng asin na nakalagay sa tabo. Naramdaman yon ng gabunan kaya tumingala. Ang mga butil ng asin naman ay tumama sa mga mata nito at sa mukha. Mayroon ding pumasok sa loob ng bibig kaya napatras yun. Galit na galit. Yun naman ang pagkakataong nakuha na ni Aling Edna ang itak kaya nang muling magtangka ang gabunan na pumasok ay kaagad na tinaga ni Aling Edna. Naputol ang kamay niyon. Umatras siya. Talaman niya na hindi basta ordinaryong itak ang hawak natin. Makiramdam ka sa paligid. Sige, dito ako sa gawing kusina. Talasan mo ang pakiramdam mo, Maribel. Desperado na mga to na maiganti ang kanilang kalahing napatay natin. Kung ganon, pareho pala kami na nararamdaman ni Aling Edna. Desperado na rin akong maiganti sa kanilang kapatid ko. Hindi ko akalain na madali natin silang makakaharap. Tama lang talaga na bigyan sila ng babala. Tama ka nga. Paghamon yun sa kanila. Kaya nga lang, malalakas na aswang ang kagaya nila. Ibuhos mo ng lahat ng kakayahan at natutunan mo sa akin, Maribel. Patnubayan tayo ng Diyos. Sige! Pumasok kayo at harapin ang iyong katapusan! Pasok, halimaw! Nang mawasak nga ang dingding sa parte ng kusina ay nakita ko na nakatayo sa labas ang gabunan. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi naman ako nagpakita ng kahinaan. Bagkus ay sinenyasan ko pa siyang pumasok. Talagang ginalit ko siya, kaya naman lalo siyang nag-ulol sa galit. Muling sumalakay at winasak ang dingding doon kaya napaatras ako. Kakaiba ang gabunan na ito. Hindi sa basta-basta sumusugod. Humahanap din siya ng magandang tiyempo. Nang mapansin ko ang kaserola na mayroon pang laman na mainit na tubig ay kaagad kong dinampot at isinaboy sa kanya. Tumama ang kumukulong tubig sa mukha ng gamunan kaya nataranta yun. Tinadyakan ko siya kaya tumalsik palabas ng bahay. Nagulat ako saglit dahil nakita ko na mayroon pang isang babaeng gabunan na nasa di kalayuan. Mag-iingat ka, Maribel! Ikaw din, Aling Edna. Mag-iingat ka. Huli ko, pangit na halimaw! Mas magandang maglaban tayo dito sa labas. Makakakilos ako ng maayos! Hindi ko akalain na sa iyong pagbabalik, sisirain mo ang aming mga plano. Unang araw mo pa lang, ay napatay mo na ang isa sa aming kalahi. Kaya ngayong abala ang lahat sa kapistahan. Ililigpit namin kayo. Huwag kang mag-alala. Kapag napatay ko ng isang to, ikaw naman ang haharapin ko. Alam kong ikaw ang pumatay sa aking kapatid. Hindi ko makakalimutan ang itsura mo! Ang yapang mo! Naisahan mo lang ang isa sa aking kalahi? Akala mo ang lahat ng kagaya namin ay makakaya mo ng patayin? Isa kang hangal! Iyaking babae! Ganun ba?
Makikita mo ngayon kung paano nagbago ang isang iyaking babae na kagaya ko. Humanda ka, halimaw! Tapusin mo na ang hangal na babaeng yan! Sinalubong ko ang gabunan. Nang dambahin niya ako ay kaagad akong umiwas kaya nainisyon. Nang muli siyang sumugod ay napaatras ako sa dingding. Puro ilag ang aking ginawa kaya ang matutulis na kuko ng gabunan ay sa dingding tumatama. Galit na galit siya. Akala niya ay hindi ako lumalaban. Ang hindi niya alam ay tinataga ko siya sa tuwing iilag ako. Hindi niya nararamdaman ang tama ng aking itak dahil sa sobrang galit niya. Nang muli siyang lumapit sa akin, yumuko ako at tinaga ko ang kanyang paa at sa lakas ng pagtaga ko, naputol yun. Saka lang natigilan ng gabunan. Bumagsak siya ng paluhod sa harapan ko at noon niya naramdaman ang mga sugat sa katawan. Isa yan sa natutunan ko kay Albularyong Bitag. Ang pag-iwas kasabay ang pag-atake. Nagulat ka, no? Akala mo puro lang ako takbo at ilag? Tatapusin na kita, hangal! Kung ganon, yun pala ang dahilan kaya ka umalis dito? Nagsanay ka pala kay Albularyong Bitag? Iyon ang Albularyong kinatatakutan sa kabilang bayan! Tama ka! Sa tulong niya, ay isa na rin akong albularyo. At para sa kaalaman mo, kasama ko siya dito ngayon. Kasama mo siya dito? Oo! Siya si Aling Edna. Kinakastigo ang isa sa mga kasamahan mo. Sumama siya rito para tulungan ako na tapusin ang kasamaan niyo. Nang mapalingon ang gabunan na kaharap ko sa gawin ng harapan ng aming bahay ay nakita nga niya na natalo na rin ni Aling Edna ang isa pang gabunan na naroon. Gamit ang matalim na bendetadong itak ay pinutulan niya ng mga paa ang gabunan kaya natakot yun at nagpilit pang makalayo para gumapang. Pero pati ang dalawang kamay niyon ay naputol na din. Ang mga masasamang nilalang na kagaya nyo ay dapat magdusa't maghirap para pagsisihan niyo mga masama niyong ginawa. Walang hiya ka! Inalisan mo ng kamay at mga paang ang aking asawa! Papatayin ko kayong dalawa! Mag-isa ka na lang. Dalawa pa kami. Wala nang makakatulong sa iyo ngayon. Lahat ng bagay sa mundo ay mayroong katapusan. At ang katapusan ng iyong kasamaan ay dumating na. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Babalikan ko kayo! Humanda kayong dalawa! Huwag mong hayaang makatakas pa ang gabunan na yan, Maribel! Pabayaan mo siyang tumakbo, Aling Edna. Hindi naman siya makakatakas ni. Tumakbo ang gabunan sa sagingan kung saan naman inilagay ang mga bitag na bakal. Nang maapakan niya mga yun kaagad iyong pumitik, naipit ng bitag na bakal ang mga paa ng gabunan. Bumaon doon ang matatalim na pangil ng bitag. Napasigaw sa sobrang sakit ng gamunan. Hindi naman siya makatakbo palayo dahil may kadenang nakakabit doon na nakatali sa isang puno na malapit doon. Kahit anong pilit niya ay hindi siya makawala. Nang pinwersa niyang ibuka ang pangil ng bitag ay nakawala siya pero hindi din siya nakalayo kasi naapakan niya ang ikalawang bitag. Ang isang paa naman niya ang naipit. Sinabi ko na sa'yo na kasama ko si Albularyong Bitag. Kaya hindi ka na makakatakas pa. Maribel, parang awa mo na! Huwag mo akong patayin! Patawarin mo na ako! Kahit naman ganun ang ginawa ko sa kapatid mo, tinulungan naman kita sa panggasto sa punerarya at pagkain ng mga taong naglalamay! Anong sinabi mo? Tinulungan mo ako sa punerarya? Ibig bang sabihin, ikaw si Aling Tessie? Ako nga! Hindi ko naman gusto ang pumatay, kaya lang kapag sinusumpong ako ng pagiging aswang ay hindi ko mapigilan ang aking sarili. Kung ganun, kayo pala ng asawa mo at mga kamag-anak mong gabunan ng mga salot sa baryong to. Ginagawa niyo lang pa ng panakibutas. Ang mga kabutiang ipinapakita niyo sa mga taong nabibiktima niyo para hindi kayo paghinalaan ng tao. Ginagawa namin yun bilang pagsisisi sa aming mga ginawa. Maniwala ka. Ang pagiging aswang ay parang isang malubhang karamdaman.
Kapag sumusumpong ay hindi kayang pigilan. Kahit ayaw naming manakit, ay napipilitan kami dahil kailangan ng aming sikmura. Kasinungalingan! Ang unang pagkakamali ay pwede pang patawarin. Pwedeng sabihing napilitan lang. Pero ang paulit-ulit na paggawa, hindi na yun napilitan. Kagustuhan nyo na yun! Mga kampon kayo ng dyablo! Hindi ko alam na kumukuha lang pala ng tiyempo si Aling Tessie. Nang pahirin ko ang aking luhay, nagawa niya akong dambahin dahil malapit lang ako sa kanya. Pero bago niya ako makagat ay hinablot na siya ni Luis na kadarating lang. Nakita niya ang nangyari kaya madali siyang kumilos. Tinatak niya palayo sa akin si Aling Tessie. Itinulak palayo. Napatumba siya ng mabatak ang kaderang nakatali sa bitag. Nagkamali na akong minsan nang pabayaan ko si Maribel. Pinagsisisihan ko na yun. Kaya ngayon ay hindi na ako papayag na mayroon pang mananakit sa kanya. Tatapusin kita, Alimaw! Ikaw ang una kong papatayin! Bes! Ang sibat ko ang tikman mo! Ah! Ingat ka, Luis! Walang pwedeng manakit sa babaeng mahal ko! Narinig mo ba yung sinabi ni Luis? Alin din, Aling Edna? Yung sinabi niyang, walang pwedeng manakit sa babaeng mahal ko. Aroy! Talaga palang mahal ka niya. Aling Edna naman. Bakit parang mas kinikilig ka pa? Ang tagal ko na kasi hindi nakakarinig ng mga matatapis na salita mula nang mamatay ang aking asawa. Kapag ganyan ang lalaki na ko, huwag mo nang pakawalan dahil talagang mahal ka niya. Aling Edna, umayos ka nga. Ayan na siya. Palapit na sa atin. Nang mapatay nga ni Luis si Aling Tessie ay kaagad siyang lumapit sa amin. Noon lang siya parang natauhan nang makilala ang patay na gabunan. Parang ayaw ko pa nga nakimuin si Luis pero bahagya akong itinulak ni Aling Edna. Nang lingunin ko siya ay bahagya siyang bumulong sa akin na dapat akong magpasalamat dahil hindi ako nakagat ng gabunan nang dumating si Luis, kaya pinilit kong ngumiti nang muli akong humarap kay Luis. Maraming salamat sa ginawa mo, Luis. Kung hindi ka dumating, baka nakagat na ako ng gabunan na si Aling Tessie. Sila pala ng kanyang asawa at mga kamag-anak nila ang mga gamunan na nangangatok sa mga pintuan para pumatay. Ang sasama nila. Kunwari ay magpapakita ng mabuti. Sila naman palang dahilan ng kaguluhan dito. Bakit nga pala nandito? Nagsisimula na kasi mga palaro doon sa gitnang bukid. Naisip ko na puntahan ka at ayain pero ganito ang inabutan ko. Sinamantala nila nakatuon ang atensyon ng lahat sa palaro kaya sumalakay dito. Alam nila na walang makakatulong sa amin. Mabuti na lang naturuan ko na kung paano lumaban si Maribel. Sa palagay ko naman, ngayong patay na rin ang mga gabunan, ay matatahimik na ang ating lugar. Kung sila nga ang kumakatok at pumapatay, sino naman ang mga aswang na balbal dito sa inyong lugar? Yun nga din ang kanina pa nagumugulo sa isip ko Palagay ko, masasagot ang tanong natin ng gabunan na pinutulan mo ng paa at kamay, Aling Edna. Sa palagay ko nga'y tama ka. Halika nga at paaminin natin ang walang hiyang yon. Binalikan nga namin ang asawa ni Aling Tessie. Noong una ay mahinahon pa ang naging pagtatanong sa kanya ni Aling Edna. Pero nang hindi siya nagsabi ng totoo ay pinahirapan namin siya. Pero sabi nga ay hindi basta-basta mapapaamin ang mga kagaya niya. Kaya kumuha na si Luis ng gas at binuhusan siya. Dahil sa takot na masunog ay umabin din siya sa amin. Pero matapos na makuha namin ang impormasyong aming kailangan ay namatay din ang gabunan dahil naubusan ng dugo. Noon din ay sumama kami kay Luis sa gitnang bukid kung saan naroon ang mga naglalaro. Bakit ngayon lang kayo, Maribel? Marami ng palaro ang hindi nyo napanood. Dahil sinalakay kami ng 3 gabunan, Kapitana Lucinda. Mabuti na lang at dumating din si Luis para tulungan kami. Nakakalungkot, Kapitana Lucinda. Dahil ang mga taong inakala nating mayroong mabuting puso, ay sila palang mga aswang na nangangatok at pumapatay.
Sino sila, Luis? Ang pamilya ni Aling Tessie. Sila ang mga gabunan. Kung ganon, dapat na tayong magkaisa para sa lakayin ng bahay nila. Wala na sila, Kapitana. Patay na silang lahat. Pero bago namatay ang asawa ni Aling Tessie, nasabi niya pa sa amin kung sinong kasabwat nila. Ang balbal na siyang kumakain sa mga bangkay na napapatay ni na Aling Tessie. Sino daw ang balbal? Si Mang Amado. Siya ang balbal. Kaya kami nandito ay para hulihin siya. Kaya lang hindi ko makita kanina pa. Kanina'y nandito siya. Katatapos nga lang niyang magbigay ng papremyo sa nanalo sa karera ng kalabaw. Kung ganun ay tumakas na siya na makitang paparating na kami. Maaaring alam niyang plano ni na Aling Tessie. Kaya na makita kami, umalis na siya. Alam niya na nabigo ang mga kasabwat niya. Huwag na tayo mag-asaya ng panahon pa, Kapitana Lucinda. Habulin na natin si Mang Amado. Sumang-ayon naman sa akin si Aling Edna. Si Kapitana Lucinda at iba pang kalalakihang naroon. Pansamantalang natigil ang palaro, lahat kami ay nagpunta sa bahay ni Mang Amado. Nang makarating kami doon ay nakita namin na sarado ang bakal na gate ng kanyang bakuran. Kaagad na tumalon sa pader si Luis para makapasok sa loob. Binuksan niya ang gate ng bakuran kaya nagmamadaling pumasok doon ang mga taong baryo. Ginalugad sa paligid ng bahay si Mang Amado. Hindi namin siya nakita roon kaya winasak ng mga tao ang pintuan ng kanyang bahay para makapasok sa loob. Malaki pa ng bahay ni Mang Amado, ha? Maghiwa-hiwalay tayo. Galugarin ang bawat sulok ng bahay. Mga kasama, sumama ang isa sa akin. Sa ikalawang palapag tayo. Sa akin sumamang iba. Sa bandang kusina tayo. Sige po. Tara. Sa bodega naman kami maghahanap. Sige, sasama ako kay Maribel. Talasan yung mga mata niyo dahil mabilis kumilos ang balbal. Sumasabay siya sa hangin. Napakabaho ng kusina na to, Aling Edna. Amoy na bubulok na karne. Dahil yun naman talagang gusto ng mga balbal eh. Bulok na karne. Kaya pala nung minsang makaharap ko siya, naamoy kong mabahong singaw ng kanyang bibig. Akala ko dahil lang yun sa kanyang bisyo na sigarilyo. Dahil pala yun sa kinakain niya. Sa mga timba na yung galing ang mabahong amoy. Ang dami ding langaw na nariyan. Kung hindi ako nagkakamali, nariyan ang mga nabubulok na karne. Alisin mo ang takip. Tinakpan ko ang aking ilong. Gamit ang hawak kong itakay inangat ko ang takip ng malalaking timba kung saan nakita namin doon ang mga nabubulok na karne ng tao. Naroon pa nga ang isang ulo na inuuod pa. Hindi ko matagalan ang naamoy ko at nakikita. Pakiramdam ko ay babaliktad na ang aking sikmura kaya tumakbo ako palabas ng bahay at doon ako sumuka. Doon na ako sinundan ni Aling Edna. Hinimas niya ang aking likod. Sa simula lang yan. Darating ang araw na masasanay ka rin. Napakawalang hiya talaga ni Mang Amado. Hindi na naawa sa mga bangkay na ninakaw sa sementeryo. Doon siya nabubuhay eh. Yun ang gusto niyang pagkain. Wala siya sa bodega. Wala din sa itaas ng bahay niya. Matalas ang pakiramdam ng balbal. Papasok pa lang tayo sa kanyang bakuran. Tumatakas na siya kaya hindi na talaga natin aabutan. Kapitana Lucinda, may bangkay na naroon sa loob ng bahay. Kailangan yung mailibing para hindi na tuluyang bumaho dito. Isabay na rin nating ilibing sina Aling Tessie. Sige, mga kasama, magtulong-tulong na kayo para mahakot ang mga bangkay na nasa loob ng bahay. Dali na natin sa sementeryo para doon mailibing. Hinakot ng mga tanod ang mga timba na kinalalagyan ng mga nabubulok na karne ng tao. Kami naman ni na Aling Edna kasama ang iba pang kababaryo namin ay bumalik sa aking bahay para kunin ang bangkay ni na Aling Tessie at dinala na din sa sementeryo. Ipinasok sa mga nitso roon na wala ng laman. Nagpakuha din ng hollow block at semento si Kapitana Lucinda para maisara na ang mga nitso doon. Matapos ang mahabang oras ay umalis na kaming lahat. Nag-uwian at nagpahinga na. Nang kumalat ang dilim ay bumalik kami ng sementeryo dahil na rin sa kagustuhan ni Aling Edna. Malakas kasi ang kutob niya na makikita namin doon si Mang Amado dahil sa mga oras na yun. Tiyak na gutom na yun. Tama nga si Aling Edna.
dahil inabutan namin na binubuksan ni Mang Amado ang nitsong pinaglibingan kina Aling Tessie. Talaga palang dapat lang ako makinig kay Aling Edna. Kasi alam niyang lahat ng galaw ng mga aswang dahil sa dami ng kanyang karanasan. Maribel, talagang ayaw mo akong tigilan? Inuubos mo ang pasensya ko. Hindi talaga ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Kinain mo ang kapatid ko, kaya tatapusin na kita dito! Naibang ka na yata. Sakala mo ba ay makakaya mo kong patayin? Hindi ako kasing hina ni Tessie. Ang kamatayan mo ang magiging katuparan ng pangako ko sa aking kapatid. Kaya humanda ka! Mabagal ka! Bago pa ako makalapit kay Mang Amado ay nakalayo na siya sa akin. Kaya naman mabilis ko siyang hinabol. Muli ko siyang tinaga pero kagaya ng dati ay para lang akong tumaga sa hangin. Nang lingunin ko siya ay nasa likuran ko na. Hinawakan niya ako ng mahigpit at inihagis sa ibabaw ng nitso. Gumulong ako roon at bumagsak sa kabilang bahagi. Tumama ang braso ko na dati nang may sugat kaya muli iyong dumugo. Noon naman dumating si Luis. Siya naman ang sumalakay kay Mang Amado. Ilang beses niyang tinusok ng sibat na kawayan pero naiilagan lang. Kinalmot siya ni Mang Amado, bumaon sa mukha at dibdib niya ang kukunyon. Luis! Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala sa akin. Papasugod na naman siya, Maribel. Sadyang ang malakas ka, Mang Amado. Pero may alam kaming paraan para talunin ka. What? Ano namang paraan yun? E di ang hagisan ka ng lambat para mapigilan ang bilis ng pagkilos mo. Heto ako sa itaas, hangal! Saluhin mo ang lambat na ito! Huh! Ayos, Aling Edna. Nasuknubal-bulo siya ng lambat. Kaya huwag ka na magagsaya ng panahon. Salakayin mo na siya bago makawala pa. Ngayon na, Maribel! Tapusin mo lang hangal na yon! Mabilis nga akong kumilos. Kaagad kong sinaksak si Mang Amado. Pero sinalo lang niya ang talim ng aking itak para hindi siya tamaan sa katawan. Tinadyakan niya ako kaya muli akong tumamba. Akala ko ay madali na namin siyang matatalo ngayong nahuli na siya ng lambat. Hindi pa rin pala dahil talagang malakas siya. Nung muling kumilos si Luis, sinaksak ng sibat si Mang Amado. Nagawa din yun na pigilan ng sibat, kaya habang nagpapalakasan at nag-aagawan sila ni Luis sa sibat ay ginampot ko ang itak. Sinaksak ko siya. Sa pagkakataong ito ay tinamaan na siya sa dibdib. Si Aling Edna naman ay tumalon mula sa itaas at itinarak sa ulo ni Mang Amado ang itak. Doon na siya napaluhod at unti-unting nanghina. Para ito sa kapatid ko at sa mga taong pinarwisyo mo! Walang iya kayo! Magbabayad kayo! Tapos na ang lagi na dala ng balbal na to. Maribel, ayos ka lang ba? Nagdurugo ang sugat mo. Luis, ayos lang ako. Baliwala sa akin ang pagdurugo ng sugat ko. Ang mahalaga sa akin, maiganti ang aking kapatid. Ngayon, tapos na. Nakakatakot ka palang magalit. Kaya wag mo na ulit gagalitin yan si Maribel kung ayaw mong makakita ng nagwawalang tigre. Ay, hindi ko naman po talaga siya gagalitin. Mamahalin pwede pa. Yun ay kung bibigyan niya pa ako ng pagkakataon. Ay oo naman. Talagang lahat ng pagkakataon ay ibibigay niya sa'yo para mahalin mo siya. Di ba, Maribel? Oo naman. Kasi ngayon ko napatunayan na matapang ka rin pala at hindi mo na ako iiwan sa oras ng laban. Napangiti ng matamis si Luis. Matapos nyon ay umalis na kami sa lugar na yon. Nang umuwi sa kanyang bayan si Aling Edna ay sumama na ako sa kanya. Kasi pareho naman kaming nag-iisa na sa buhay. Nangako ako na hindi ko siya iiwanan at sasamahan kahit tumanda pa siya. Si Luis naman ay nagpatuloy sa panliligaw sa akin kaya tinanggap ko na rin ang pag-ibig niya. Nagpakasal kami at namuhay ng masaya sa isang lugar kasama si Aling Edna na di nagtagal ay tinawag ko ng Tia Edna at itinuring na kadugo.
At yan po ang aking naging buhay, Sir Jupiter. Sana po mapili ninyo ang aking kwento para mailabas sa inyong channel at mapakinggan naman ng ating mga kababayan. At sa mga giliw kong listeners, kung nagustuhan po ninyo ang kwento ng buhay at pag-ibig ko, mag-iwan lang po ng comment sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong lahat.